biyaya at mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Sambahin at luwalhatiin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos dahil kasama nating maglilingkod ang ating mga kapatiran mula sa Iglesia sa Molino. Sambahin at purihin siya, pasalamatan na ang bawat isa'y iningatan na makarating ng payapa at ligtas. Sige po, tayo po'y magsimula sa ating pananambahan. Tayo po'y magsitayo at tayo'y magsimula sa panalangin. Pangunahan po tayo ni Deacon Ralio. Tayo po na iluwa ko sa panalangin. Dakila namin Diyos na banal, taas-taas ng makapangyarihang soberanong Diyos. Salamat po muli Panginoon sa mga oras na ito. At muli kami magkakasama-sama kay luwalhatiin, sambahin, purihan Panginoon sa mga oras na ito. At muli kami nagpapasalamat Panginoon at kadaong palad namin ang mga kapatiran dito sa San Pablo at din Panginoon. Kami lubos na nagpapasalamat at iningatan mo kami. Nakarating kami ng ligtas at payapa sa lugar na ito. Hindi po Panginoon sa iyong mensahe na ihahayag sa akin ito. Pwede magbigay po ito ng kalakasan, kaaliwan sa aming Panginoon. Ganun din Panginoon na nilalapit namin sa iyo ang gagamitin mong kapaglingkod na siyang maghahayag ng yung mga salita na nais mong iparating sa aming buhay. Ang banal ng Espiritu lagi Panginoon ang siyang kumilos at magturo sa amin, magpaalala lahat ng bagay na nais mong maunawaan namin sa linaw ng iyong mga salita. Kung aming sa magdalangin, salamat sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na Jesus Kristo. Amen. Makakaupo na po ang lahat at tayo maghandog ng awitin sa ating Panginoong Diyos. At buksan natin ang ating mga songbook sa song number 8, To God Be the Glory. Song number 8. To God be the glory, sing. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that we may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice.
pag-aawitan sa song number 358, The Church That Jesus Loves. 358. The church that Jesus loves, sing. There is nothing that Jesus loves more dearly. There is nothing so dear as His church. Oh, she's His very own ecclesia, which He founded while here on this earth. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. In my heart I believe and know more surely, she has stood on God's word from her youth, ever holding the scripture securely. She's the pillar and ground of the truth. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. Oh, how Satan has tried to overcome her. Oh, how often he's tried but has failed. With God's banner of love floating over her, evil forces shall never prevail. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. Oh, how bright is her future up in heaven, when our Lord calls His church to His side. Oh, great hope our church shall be given, as she stands His beloved, His bride. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. Amen. Tumayo po tayong lahat para sa pagpapatuloy po ng pagbasa ng salita ng ating soberanong Diyos. Tayo po yung natapos yung nakaraang linggo sa Book of Jude. Ngayon pong linggo ng sumunod ay darako tayo sa Book of Revelation, ang huling libro po ng Biblia. Sa Tagalog po ay pahayag. Basahin po natin ang Book of Revelation, chapter 1, verse 1 hanggang verse 20. Ganito pong sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang salita sa New Scofield Reference King James Version, The Revelation of Apostle John the Beloved, the Divine. Verse 1, The revelation of Jesus Christ, which God gave unto Him, to show unto His servants things which must wholly come to pass, and He sent and signified it by His angel unto His servant John, who bore witness of the word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and all of things that He saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written in it, for time is at hand. Verse 4, John, to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you, and peace from Him who is, and who was, and who is to come,
and from the seven spirits who are before his throne, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loveth us and washed us from our sins in his own blood, and hath made us a kingdom of priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also pierce him, and all kindreds of the earth shall weep because of him. Even so, Amen. Verse 8, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, who is, and who was, and who is to come, the Almighty. I, John, who also am your brother, and companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isles that is called Patmos, for the word of God, and for the testimony of Jesus Christ. I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice, as of a trumpet, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last, and what thou seest, write in the book, and send into the seven churches which are in Asia, unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamo, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. And I turned to see the voice that spoke with me, and being turned, I saw 7 golden lampstands. And in the midst of the 7 lampstands, one like the Son of Man, clothed with a garment, down to the foot, and girded about the breast with a golden girdle. Verse 14, his head his hair were white look wool, and white as snow, and his eyes were like a flame of fire, and his feet like fine bronze, as in they burned in a furnace, and his voice like the sound of many waters. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp 2-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in its strength. And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am lived forevermore. Amen. And have the keys of Hades and of death. Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. Last verse, verse 20. The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden lampstands. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands which thou sawest are the 7 churches. Purihin po pagbasa ng salita po ng ating Panginoon. Makakaupo na po ang lahat sa ating pong ikatlong awitin. Buksan po natin ating songbook sa song number 151, My Sheep Know My Voice. 151. My sheep know my voice, sing. My sheep know my voice, and the path that I take, they follow wherever I go. My sheep know my voice, and come at my call. But a stranger's voice they do not know. My sheep
still waters I lead. My sheep know my voice, and day by day they abide in the fold and go not astray. They love me because I have made them my choice, and they follow my call. For my sheep know my voice. My sheep know my voice, and the valley of death, through which I shall lead them someday. But no danger nor harm can touch one of them, for I will be with them always. My sheep know my voice, and day by day they abide in the fold and go not astray. They love me because I have made them my choice, and they follow my call. For my sheep know my voice. Amen. Purihin ng Panginoong Diyos sa mga awitin at sa mga mensahe sa ating mga puso. Sa pangangaral at pakikinig ng salita ng Diyos, muli nating tawagin ang ating minamahal na kapatid, Deacon Rogie Blasco. Sa pong biyaya at pagpalang hapon sa lahat. Salamat po sa ating Panginoon at kasama natin ngayon ating mga kapatiran sa Iglesia San Molino. Tayo po ay magsitayo at buksan po natin ang ating mga Bible sa Psalm 115. Ating pong basahin yung verses 4 hanggang 8. Psalm 115. Kung nyo na pong nakita, ito po ang sinasabi sa English, King James Version. Psalm 115, verse 4. Their idols are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their throat. Verse 8, they that make them are like unto them. So is everyone that trusted in them. Ang pamagat po ng ating message ngayong hapon ay fidelity in worshiping God, avoiding pagan practices. Ito po yung part 3 na. Tayo po ay sumagbit na manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat. Aming Ama na nasa langit, lahat po ng papuri, pasasalamat, karangalan at pagsamba ay para sa inyo po lamang. Aming Diyos na banal, maraming salamat sa pagkakataon na inyong ibinigay sa amin upang kami po ay inyong tipunin dito sa dakong ito at kami po ay magkasama-sama ng mga kapatiran. Maraming salamat sa paglalagay ng desire sa aming mga puso upang kami ay tapat at pumunta dito na maglingkod sa inyo aming Diyos. Maraming salamat dahil kayo po ay kumikilos sa aming buhay. Maraming salamat sa inyong binibigay na desire aming Diyos sa amin. Aming Diyos, ang pong inaalala, hindi po ang isang linggo pong nagdaan sa aming mga buhay
Amin pong nakita ang inyong ginagawang pag-iingat sa amin, ang inyong pong pagpo-provide ng aming mga pangangailangan, spiritually and physically po. Maraming salamat, aming Diyos. At ngayon pong hapon, muli po aming Diyos ay kami nandirito upang pakinggan po ang inyong mensahe sa amin. Ang aming pong dalangin ay ganun pa rin po aming Diyos, naman po ay ihanda niyo po ang puso at isipan ng bawat makikinig sa inyong mensahe. Nawa po ay ito ay maging pagpapala sa mga kapatiran at gayon din po sa mga tao na wala pa sa aming Panginoong Jesus. Nawa po ang inyong mensahe ay siyang magamit upang magkaroon ng kaliwanagan ang mga taong malayo pa sa katotohanan namin Diyos. Gamitin niyo po ang pagkakataong ito upang kami ay inyong turuan. Gabayan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Siya po ang manguna sa amin. Kami inyong i-guide, aming Diyos, ngayong hapon. Hindi po, maraming salamat, aming Diyos. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus at tagapagligtas. Amen. Tayo po ay magsipo na. So, tayo po ay nasa part 3 na nung ating series na Fidelity in Worshiping God and Avoiding Pagan Practices. So, ngayon naman pong hapon, mga kapatid, dito sa part 3, ang gagawin po natin ay bibigyan po natin ng pansin yung isang defender o tagapagturo na naniniwala na hindi naman daw masama na mayroong mga graven images o mga rebulto. So, yun po ang ating gagawin ngayon. Ayon sa kanya ay wala naman daw masama sa paggamit ng mga imahe bilang isang mananampalataya sa Panginoong Hesus. Wala daw yung masama. Yung paggamit o pagkakaroon ng mga graven images. So ating hihimay-himayin ang kanyang mga sinasabi. Kasi itong taong ito ay siya ay nagtuturo, tagapagturo. Hindi lang siya defender. Maka talaga siya ay nagtuturo sa ganung relihiyon. So, dito sa ating gagawin, ating hihimay-himayin yung kanyang mga sinasabi. So, again, bakit natin ginagawa ito? Ito ay para makita natin, mga kapatid, na bukod sa mga Arminian na gumagamit ng Bible verse, gumagamit ng mga talata, meron din talagang mga nagtuturo na hindi masama ang merong graven image. Gumagamit din sila ng mga talata, pino-quote din. So, sa madaling sabi, sila yung mga idolater, pero gina-justify nila yung kanilang practice na iyon by using din yung Word of God. Pero makikita natin na ito ay pinipilipit nila. Yun yung ating tutunghayan ngayon. Yan. Tsaka kung ikaw talaga ay salat, ang isang tao ay salat sa spiritual wisdom, tapos maririnig mo yung taong ito na nagtuturo, for sure, mapapaniwala ka ng taong ito. Kasi nga magaling siyang magsalita. Tapos, Bible verse din ang ginagamit. Para i-defend at i-justify yung ganong practices. So, natalakay na natin yan sa part 1 at part 2 na yung ganong practices yan ay rooted sa pagan. Yan ay pagan practice at pagan way of worshiping God. So, pagano. At hindi pumapayag ang Diyos na siya ay paparangalan o sasambahin o aalalahanin gamit yung mga graven image na iyan. So pwede kong i-share sa inyo yung video para mapanood nyo din. Kung gusto ninyong makita, message nyo lang ako. Forward ko sa inyo. Kung interested kayong makita yung mga pinagsasabi niya. Pero dito, tatalakayin na rin naman natin. So, actually ito ay dumaan lang ito sa aking, habang ako nag-upload ng video. So, siguro ay kalooban talaga yun ng Diyos para aking panoorin at kumbaga i-refute kumbaga. So na-challenge ako nung napanood ko yun kasi talagang sabi ko nga kung ito ay mapapakinggan ng taong wala pa talaga sa Panginoon
at nasa ganung relihiyon, lalong kumbaga sa ano, lalong magiging fanatic, lalong magiging devoto. Madididig niya yun, kasi talagang biblical na, sasabihin biblical, nasa Bible yung mga sinasabi eh. So, kaya yun, challenge ako para i-refute natin yan. So, sabi nga natin, kailangan natin yan para tayo ay equip, kung tayo ay may ma-encounter na tao at sa atin magtanong patungkol dyan at ganyan ang kanyang paniniwala, so tayo ay may maisasagot, kung yan yung i-brought up niya ng mga talata, yung mga talata na ginamit ng taong ito na nasa video. So, tayo ay magiging equip. Kaya atin itong tatalakayin. Equip, mga kapatid, hindi para makipag-away, hindi para makipag-debate. Equip tayo para maibahagi natin yung tamang pagkaunawa dun sa salita ng Diyos, dun sa mga talata. At hopefully maitama ng kanilang mga maling view o paniniwala. And malay natin mga kapatid, one of this day nga ay mangyari yan at tayo ang gamitin ng ating Panginoon para maipahayag ang katotohanan sa isang taong may ganitong paniniwala o relihiyon. So, iniiwasan nating magbanggit ng mga kung ano yon. Pero alam niyo na yung aking tinutukoy, kung ano yung relihiyon na yan. So, simulan na natin, mga kapatid. Babanggitin ko yung mga sinasabi niya dun sa video. Tapos later on ay ating titingnan kung yun nga ba talaga yun. Yung mga talata na kanyang sinasabi, yung kanyang mga paliwanag. So, nawain loobin nga ng Panginoon na maging pagpapala itong mensahe ngayong hapon sa lahat ng makakapakinig, sa mga nakakapanood. Yan. So, simulan natin. Ito ang kanyang sabi doon sa video. So, gusto ko munang mga kapatid, ipakinggan nyo yung kanyang mga pinagsasabi. O yung kanyang itinuturo o aral. Sa Biblia daw, ayon ito sa kanya, sa Biblia daw ay hindi daw masama ang paggamit ng mga rebulto ng mga santo. Simula pa lang medyo pwedeng sabihin na natin, paano niya nasabi, Pero ito ay para sa mga alalahanin natin, tinatalakay natin ito, hindi sa atin, huwag tayong magmagaling. Ito ay para dun sa iba na wala pa sa Panginoon, So, kasi kabilang dyan yung ating ilan sa ating mga kapamilya, So, hindi natin may pagkakaila yun sa ating mga mahal sa buhay. So, gagawin natin ito, hindi para magmagaling, So, please bear with me, makinig kayo sa sabi niya. Pakinggan muna natin. Yan, sabi niya sa Biblia daw ay hindi masama ang paggamit ng mga rebulto ng mga santo. Meaning ay yung mga mukhang tao. Yun yung tinutukoy niya. Yung mga graven image. So, ano kayong ibig niyang sabihin sa paggamit? Saan ba yung ginagamit? Ano ginagamit yun? Iba isa pagsamba. Yan. Mamaya natin sasagutin yan. Ang masama daw ay yung paggamit ng mga imahe ng mga Diyos-Diyosan. Ano bang kaibahan nun? Sa Exodus chapter 20 verse 3 to 5. Actually, ito yung atin ang tinalakay sa part 1, sa part 2, Kung yung dyan. Kasi ang pinopoint niya dito, ay hindi naman daw parang sinasabi niya, ang graven image ay hindi naman mukhang golden calf, mukhang tao. So, yun yung point niya dito, So, yan. Ating ituloy. Yan, ang sabi niya, hindi daw masama yung paggamit ng mga imahe ng mga Diyos-Diyosan. At kinote niya yung Exodus chapter 20, verse 3 to 5. At ang Diyos daw mismo ang nag-utos na gumawa daw ng imahe ng mga banal. Talagang, kung ikaw ay nasa ganitong relihiyon, nasa Bible naman pala eh. Pero tayo, bilang naliwanagan na, nasa katotohanan, alam natin na hindi. So, gaya daw yun ng kerubin. Ayon daw sa Exodus chapter 25, verse 17. So, hindi na natin muna titingnan yung mga verses. Mamaya natin ito babalikan isa-isa. So, ang tinutukoy niya dito ay yung kerubin sa verse 19, doon sa chapter 25 ng Exodus. Yung nasa ibabaw ng Ark of the Covenant. So, Diyos daw nag-utos doon na gumawa ng imaheng ganoon. So, hindi daw masama. So, yun yung pattern. Dahil daw ang mga imahe na ipinagagawa ng Diyos, yung mga kerubin daw,
ay nagpapaalala sa mga tao na may Diyos. O, naaalala ng mga tao, Diyos daw ang naaalala pag nakikita yon. So, ayan. So, ayon pa sa kanya, ay pwede daw gumawa ng mga imahe ng mga banal kasi classified as banal yung kerubin kasi anghel daw yung banal. Tulad doon sa mga kerubin na ipinagawa ng Diyos kasi nga yung mga kerubin ay banal. Yun, sabi niya, banal daw kasi ang mga anghel. At dagdag pa niya bilang patunay, ang kanyang talata ay yung 2 Kings chapter 23 verse 14. So mamaya titingnan din natin yan. Mamaya natin tutunghayin yung mga talatang ginagamit niyan. So bali atin munang pakinggan yung kabuuan ng kanyang paliwanag. So ayon pa sa kanya, sabi dito sa 2 Kings sa chapter 23 sa verse 17 and 18, sabi daw dito ni Propeta Josiah na na nagwasak, si Propeta Josiah, nagwasak siya ng mga imahe, lahat ng mga Diyos-Diyosan. Sabi niya daw yan sa verse 70, sa mga naunang verse. Tapos sabi daw ni Josiah doon sa verse 17, ito ay ayon sa kanya, sabi daw ni Josiah, kaninong monumento yan? So, sabi daw ng mga tao, sagot ng mga tao, monumento yan ng propeta. So ano daw sabi ngayon ni Josiah nung nalaman niya yung ganoon? Ang sabi daw ay, huwag niyong gagalawin. O huwag niyong galawin. So, meaning ay hindi binasa yung monumentong yun. Monumento yung term niya. Kaya daw merong wawasakin at merong huwag mong gagalawin. O yun yung kanyang argument, o yun yung kanyang stand, o yun yung kanyang patunay. So ayon yan sa kanyang sariling interpretasyon dito sa mga talatang ginamit. So meron daw wawasakin at merong wag wawasakin. So ngayon, sabi niya, bakit daw tinatanong ng mga, ito yung term niya, bakit daw tinatanong ng mga sulpot na sekta? Bakit daw tinatanong natin, sa madali sabi, kung bakit daw sila may mga imahe ng mga babae at lalaki na kinikilala daw na mga santo at santa. So, yun yung kanyang exact words, ano. So, pinalalabas niya na tayo daw ay walang karapatang magtanong dahil yun naman daw ay nasa Bible kasi nga nag-quote siya ng mga verses, ano. So, ito pa yung sinabi niya, pakinggan natin kung paano pa niya ginajustify yung mga imahe nila ng mga babae at lalaki. Yan. Sinimulan niya dun sa pagsasabi na common sense. Yan, common sense lang naman daw. Yan yung kanyang logika. Na ang anghel daw ay banal, referring nga dun sa Exodus chapter 20. At ang Diyos ang nagpagawa noon dun sa kerubin. Kaya sabi niya, therefore, ito na yung kanyang conclusion, utos daw mismo ng Diyos mula pa noon na ang mga banal ay maaaring gawa ng mga larawan. So, para sa atin, parang tayo, madidiscern natin, kasi tayo naman yung mga sa awa ng Diyos ay binigyan ng kaliwanagan sa ganitong bagay. Pero sabi ko nga, pag itong narinig ng wala pa sa Panginoong Hesus, ay lalong magiging deboto, kumbaga. Lalong maniniwala pa itong aming reliyon, ito ang tama. Tapos yung mga terminology pa yung ginagamit, mga sulpot daw. Meaning ay yung ibang mga sekta ay mga sulpot lang yan. Kami ang original. Parang ganun talaga ang way na kanyang pagtuturo. Tsaka kung mapapansin nyo doon sa video, yung mga comment, talagang masasabi natin naging lalong mas matapang o mas naging buo ang loob ng mga nag-commento na, kami ang tama, ganito, ganyan. So talagang sabi ko nga, yun yung epekto, lalong napamali. Yan. Pero sa kanila tama, yun na sa kanila. So itong sinasabi niyang ito, very big claim ito, nautos daw mismo yun ng Diyos mula pa noon na ang mga banal ay maaring gawa ng mga larawan. Saan yun, Yung nga, tulad nga daw doon sa monumento na mababasa sa 2 Kings chapter 23, verse 17 and 18. So yung sinasabi niya during the time of Josiah, yun yung kanyang pinaka proof, pinaka solid proof.
Yung daw mga Diyos-Diyosan, winasak ni Josiah. Pero yung dambana, yung monumento, yun yung term niya, monumento ng propeta ay hindi ginalaw. Kasi nga daw, yun monumento ng banal. Yan. Tapos, nagtanong pa siya, may mababasa daw ba tayo sa Biblia na may utos ang Diyos na gumawa ng monumento para sa mga propeta? Siya yung nagtanong noon. Hindi ko, wala naman. Pero sinagot din niya. Sabi niya, wala nga daw, mababasa na ganun. Pero hindi daw natin mababasa letra por letra. So akala ko ba utos ng Diyos yun? Doon sa nauna niyang, makikita mo na yung kanyang inconsistency dito pa lang. Kasi sabi niya, utos daw yun ng Diyos, tapos wala naman palang mababasa. Ewan ko, ganun. Pero talagang kita natin, inconsistent yung kanyang turo. So mapapansin natin yung kanyang panlilinlang, kumbaga sa mga tagapakinig niya o mga tinuturuan niya. So tuloy pa natin. Malapit nang matapos tong kanyang mga pinagsasabi. So ayon sa kanya, hindi man daw natin mabasa letra por letra, ay hindi din naman daw masama yun. Kasi ang propeta daw ay hindi mga Diyos-Diyosan. So ginajustify niya yung nangyari dun sa 2 Kings. Ang propeta daw hindi Diyos-Diyosan, kundi classified as banal. Tulad dun sa anghel, banal din. Pinagawa ng Diyos yung mga kerubin sa ibabaw ng Ark of the Covenant. Kaya daw yung mga tao, gumawa ng monumento para dun sa propeta na banal. So, yun yung kanyang point. So, tapos, nag-quote ulit siya ng verse para patunayan na banal ang mga propeta. Dun sa Luke chapter 1, sa verse 70, nabanggit kasi dun yung mga banal na propeta. Yan. Talagang banal. Tulad ng anghel, banal. Yung mga propeta, banal. Yan. So nagamit din talaga ng mga verse, kaya parang tama. Parang ang galing magpaliwanag, kala mo ay sound na sound. Pero makikita natin yung pagpilipit niya pagpilipit at pagpilit sa mga talata para umayon sa kanilang mga paniniwala, para i-justify yung kanilang practice ng idolatry. So kawawa talaga yung mga mapapaniwala nito. Pero dito na sa part na ito talaga yung video talagang mapapansin natin mabuti yung labas na labas talaga yung kanyang pagiging bulaan, kumbaga yung sinabi niyang tahasan niyang sinabi na binanggit na daw dito sa bandang 24 minutes ng video, nautos daw yun ng Diyos na gumawa ng mga ganoong larawan. So wala namang ganoon, utos yun ng Diyos. So inulit-ulit niya pa yun, which is talagang big claim, kumbaga. At napilit niya yon sa pagbibigay niya ng maling interpretasyon sa mga talata na kanyang kinote. So kaya daw yung monumento ng propeta ay hindi winasa. Yan. Tapos ito patapos na. Yung hanggang dito lang tayo sa kanyang ito. Ito pa. Sabi niya, pansinin daw natin during daw nung time ng transfiguration ng Panginoong Jesus. So, nag-transfiguration daw ang Panginoong Jesus. Tanong niya, ay sino daw ba yung katabi ng Panginoong Jesus doon? Sabi niya, di ba si Moses at Elijah daw? So ilang siglo na daw ang lumipas mula sa panahon daw ni Moses at ni Elijah hanggang doon sa panahon kung saan nakita ng mga apostol yung transfiguration. So, napakahabang panahon na ang lumipas ayon sa kanya. So, ang tanong niya ulit, paano daw nakilala ng mga naka-witness ng transfiguration na yung dalawang katabi ng Panginoong Jesus ay si Moses at Elijah? Paano nga So parang kung makita mo sa video, parang ang reaction ng mukha niya ay mind blown kayo Paano nga kaya nakilala yon? Parang ganun parang umangas lalo. Na mind blown kayo bakit nakilala ng mga apostol na si Moses at Elijah yon? Hindi naman nila nakikita yun nung buhay pa. Ilang siglo na lumipas. So yun yung yun yung pinaparating niya. So ang sagot daw ay dahil nga daw doon sa monumento daw na hindi pinawawasak. So meaning ay may monumento o imahe o larawan sina Moses at si Elijah. Kasi nga daw mga banal sila. Ayan.
So in other words, sinasabi ng taong ito na gumagawa daw ng mga imahe ni na Moses at Elijah. Ito yung sense nun eh. Gumagawa daw ng, para bang sinasabi niya nga na gumawa ng imahes ni na Moses at Elijah, yung mga Israelita. Kaya kahit napakahabang panahon na ang lumipas, recognizable pa rin yung dalawa, ano? Kilala pa rin ng mga Israelita. Kaya nung nag-transfiguration ng Panginoon, sabi, ay kilala ko yan. Yan ay si Moses. Yan ay si Elijah. So, yun yung kanyang logic, ano? So, ito pang dagdag niya, ano? Kung daw may common sense ang lahat ng mga sulpot na sekta, kung daw may common sense tayo, nang ipinagbawal daw ng Diyos ang paggawa ng mga imahe sa Exodus chapter 20, yung sa Ten Commandments, bakit daw inutusan ng Diyos na gumawa si Moses ng imahe ng kerubin? Aba, tinatanong pa yung Diyos, ano, kung bakit nabutos nun. So, ginajustify niya talaga. Yan, at marami pa siyang pinagsasabi, ano, just to justify yung mga mga revolto nila ng mga ganong santo, santa. So, mapapansin natin talagang tahasan ng pagpilipit sa Word of God ang ginagawa ng taong ito. So, tayo naman mga kapatid, alam natin na yun na nga, mali yung interpretation, mali yung pagpapaliwanag sa mga talata. Kaya again, salamat sa Panginoon, tayo ay pinaunawa ito sa atin. So, babalik tayo doon. Paano yung mga naniniwala sa mga pinagsasabi niya? Ano? Kung mababasa yung, o mapapanood yung kanyang video na yun, ano? Yung kanyang mga turo, kung paniniwalaan. Tapos talagang masasabi mo na, biblical yung sinasabi nito, tama ito. So, kawawa yung mga tao. Ano? Doon sa mga pinagsasabi niya na kasinungalingan at napaniwala niya. Yan, common sense nga daw eh. Meaning ay ginawa ng monumento o imahe si Moses kaya nakilala. Yun. So, walang ganun sa Bible, ano, doon sa mga nakakalungkot, ano, doon sa mga maniniwala dyan. Walang ganun sa Bible. So, actually, walang kaalam-alam kung saan ba nailibing si Moses. Yun ang nasa Bible, ano. More on that later. Mamaya, pag-usapan natin yan. Sa Bible, hindi alam kung saan nakalibing si Moses. Yun ang mababasa. More on that later. So, ngayon naman, ating tingnan yung mga talata na kanyang mga ginamit. Para ito dun sa mga taong naturuan niya o naniwala sa kanya. Kung sila man ay makakapakinig, at least makita nila kung yung kapaliwanagan talaga ng mga talatang ginamit niya. Kung ano ba talagang sinasabi dun sa mga talata. At para sa atin naman mga kapatid, para magamit natin ito, again, para maibahagi sa iba, pagka nga na-encounter natin yung ganitong sitwasyon, alam natin yung ating sasabihin o isasagot o paliwanag. So, simulan natin dun sa 2 Kings. Dito tayo magpupulat ng ating Bible. 2 Kings, yung kino-quote niya. 2 Kings sa chapter 23. Yan. 2 Kings chapter 23. Kung yun ang nakita, ay dito sa verse 2 Kings 23 verse dun sa 14. Dun muna natin simulan natin, basahin natin yung sa verse 14. So, dito kasi yung sinasabi niya na may wawasakin at may wag daw gagalawin na imahe o monumento. Basahin natin sa verse 14, doon tayo magsimula. Sabi dyan, and he break in pieces the images and cut down the groves and filled their places with the bones of men. Yan. May pansinin natin yung mamaya bones of men. 15. Moreover, the altar that was at Bethel and the high place which Jeroboam, the son of Nebat, who made Israel to sin, had made, both that altar and the high place he brake down and burned the high place and stamped it small to powder and burned the groom. So ito yung winasak lahat ng mga Diyos-Diyosan sa pangunguna ito ni Josiah. Pansinin natin dun sa verse 14 yung word na bones of men.
So, kaninong bones kaya yon? At bakit yung mga high places doon ay doon pinaglalagay yung mga bones, yung mga men na ito? So, bali bones yun ng mga idolatrous priests. Mamaya ating makikita yan. Yung mga bones ito ng mga idol worshipper o ng mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Kasi yun ay nakalibing doon ayon dito sa isang commentary ni John Gill. Ito ay buried in parts adjacent. So meaning ay malapit doon. So nandun yung mga buto. Yun yung mga butong binanggit dyan. So yung mga buto ay sa mga priests pala yun at mga mananamba sa Diyos-Diyosan. So doon nakalagak yung kanilang mga buto o doon nakalibing sa madaling sabi. Meron doon silang grave o tomb o sepulcher. Yan. Adjacent to the altars and high places. So ginawa iyon ni Josiah, pinaglalagay niya doon yung mga buto para i-defile yung mga high places o yung mga groves, yung mga altars na ito kung saan sumasamba ang mga tao sa mga Diyos-Diyosan. So yun yung ginawa niya. Kumbaga, para ito ay maging unclean. So para ma-deter yung mga tao sa pagpunta doon. Kasi base yan sa law ng mga Hudyo. Kung alam niyo yung law ng tungkol sa mga remains, dun sa Numbers chapter 19 verse 15. Kung babasahin natin yun, ito yung specific law regarding dyan sa mga buto-buto, mga remains ng tao. Sabi dyan sa Numbers chapter 19 verse 15, and every opened vessel which had no covering bound upon it is unclean. So, talking about purity ito, sa kanilang mga ceremonial law. So, pinaglalagay niya doon yung mga buto kasama ng mga Diyos-Diyosan sa mga high places, sa mga altar. Siyempre, para ma-deter yung mga tao na pumunta na doon bumalik. Kumbaga tsaka para ipakita niya na wawasakin, binasak niya din talaga yung mga mananamba doon, mga priests. And then again, yung buto ay buto ng mga taong idolater. Yan na. Tandaan natin yan. So yung mga buto ay pinaglalagay nga doon. Yun ang nangyari dito sa verse 14 and 15. So, basahin natin. And he break in pieces the images and cut down the groves and filled the places with bones of men. 2 Kings chapter 23 verse 14. Yun ang sabi. Yan. Dito naman sa verse 16, balik tayo mga kapatid sa 2 Kings chapter 23 sa verse 16 na tayo. Ang sabi, and as Josiah turned himself, he spied the sepulchre that were there in the mount, and sent and took the bones out of the sepulchre. So, yun ay tomb. Yung Hebrew niyan, mamaya tingnan natin. And burned them upon the altar, and polluted it. Yan na, pinulyot niya para ma-defile. According to the words of the Lord. Utos din niya sa kanya which the man of God proclaimed. At na-proclaim na ito noon pa. Who proclaimed these words. So, yun talagang gagawin ni Josiah, na i-prophesy na din, kumbaga, paglalagay niya dun yung buto ng mga idolater sa mga altar, susunugin niya. Kasama yung mga putol-putol na mga graven image. Yan. So, pansinin natin dyan yung word na sepulchres. O sepulchre. Sa Hebrew, yan ay keber o kibra. So, ang definition niyan ay grave or tomb. Yan. So, libingan. Yan ang sabi nga dito sa verse 16. Libingan. Diyan galing yung mga buto. Mga buto ng mga idolater. Yan. Tutuloy natin sa verse 17. Basahin natin. Then he said, what title is that I see? And the men of the city told him, it is the tomb o sepulchre o libingan of the man of God, which came from Judah and proclaimed these things that thou hast done against the altar of Bethel. So yung sabi dito sa verse 17, again yung word na sepulchre, libingan ito. Kasi sa Tagalog, yung verse 17 ay monumento. Medyo may conflict Pero balik tayo sa Hebrew. Same yun dun sa verse 16. Libingan pa rin yun, tomb. Yan. Same sila ng Hebrew word. Keber, kibra. So, malinaw, libingan yun. May nakita siyang libingan.
O libingan pa rin yung nakita niya doon sa verse 17. Sabi nga doon sabi pa niya, tinanong niya kung kanino yon, yung libingan na yon sa verse 17. Sabi, ang nakalibing doon ay man of God, which came from Judah, who proclaimed na gagawin nga yun ni Josiah, yung mga bagay na yun, na ihula na before na i-prophesy na. So, sino itong man of God na ito? So, tandaan natin na yung mga nauna niyang nakita ng mga buto, mga libingan, kanya nang pinagbubulwas, kumbaga, kukuha niya na yung mga buto, tapos sinama dun sa mga dambana o mga altar ng mga Diyos-Diyosan. Tapos kasamang sinunog, binasak. Pero itong nakita niya, dito sa verse 17, libingan din. Tinanong pa nga niya, sino bang nakalibing dito? So, sinagot siya ng mga tao. Ayun nga, propeta, man of God. So, sino itong man of God na ito? So, ayon ito sa mga theologian, ang tinutukoy dito ay yung, syempre, yung nasa First King. Kung nating iwanan yung Second Kings. Punta tayo dito sa First Kings. Sa chapter 13. Yan, sino ba yung nakalibing dito? Yung man of God na tinutukoy. First Kings chapter 13. Yan. Sa verse 1, sabi, and behold, there came a man of God out of Judah by the word of the Lord unto Bethel. And Jeroboam stood by the altar to burn incense. 2. And he cried against the altar in the word of the Lord and said, O altar, altar, altar ng mga Diyos-Diyosan. Thus said the Lord, behold, a child shall be born unto the house of David, Josiah by name. So, inihula na nitong man of God na ito na ipapanganak si Josiah. At anong gagawin ni Josiah? Sabi, and upon thee shall he offer the priests of the high places that burn incense upon thee, and men's bones shall be burnt upon thee. So, yung ginagawa niya dun sa chapter 23 ng 2 Kings, naihula na. Andito, ito yung taong nakalibing doon. So, malinaw, mga kapatid, ito yung man of God. So ito palang mga pinaggagawa ni Josiah ay na-prophesy na ng taong ito, a man of God. Bagamat hindi na nabigyan ng eksaktong pangalan, pero pag nagbasa kayo ng commentary, may mga binabanggit doon. Pero dito, huwag na natin pangalanan. Hindi na binanggit, kumbaga, pangalan. Pero malinaw, itong nasa 1 King chapter 13, verses 1 and 2, na nagbigay ng propesya patungkol kay Josiah, na ipapanganak at paggagawin yung mga bagay na ito, pagwasak sa mga graven images at dambana, siya din yung saved person na nakalibing doon sa libingan na nakita ni Josiah sa 2 Kings chapter 23 verse 17. So balik tayo doon, basahin ulit natin yung verse 17 para maging malinaw, 2 Kings chapter 23 verse 17. Nasabi diyan, then he said, what title is that I see? And the men of the city told him, it is the tomb, libingan, of the man of God, which came from Judah, same, and proclaimed these things that you has done against the altar of Bethel. So, sinasabi, yung nakalibing dito, ito yung nag-prophesy ng mga paggagawin mo sa mga altar dito sa Bethel. So, yun. So, malinaw, ito ay propeta ng Panginoon. So, banal nga naman. Nakalibing doon. Kaya pala hindi niya ito ginalaw sa verse 18. Kasi nga, ang isasama lang ni Josiah, napakalinaw, ay yung mga buto ng mga doon sa dambana, susunugin doon kasama ng mga Diyos-Diyosan sa high places, ay mga buto ng mga mana ng babismo ng Diyos-Diyosan, tsaka ng mga priest nila. So kaya hindi ginalaw itong libingan na ito ng propeta. Yan, na mababasa natin dito. Ito yung verse 18, basahin natin. Ito din yung kinote ni Kuya na nasa video, Verse 18, tuloy na natin yung basa. Verse 18, and he said, let him alone. Let no man move his bones. So they let his bone alone with the bones of the prophet that came out of Samaria. So, yun yung libingan nung taong yun, tsaka ng mga mga prophet na naniwala dun sa kanyang prophecy din, Same niya na yun ang ipinoproclaim, na darating yung araw na si Josiah ay pupunta doon at
gigibain, wawasakin yung mga Diyos-Diyosan. So hindi ginalaw yung libingan kasi hindi naman dapat isama yung buto ng man of God na prophecy nga hindi niya kailangan isama. Hindi kailangan isama ni Josiah yun doon. Who was not born until 300 years pa, no? Yung pagitan, kung kailan nag-prophesy yung nakalibing doon, sabi 300 years pa, may nagsasabi na 350 o 360 years pa bago ipanganak si Josiah. So yun yung nakalibing doon. Kasi yung nakalibing nga dun sa tomb, dun sa Tagalog, monumento. So libingan po. Hindi siya mananamba sa Diyos-Diyosan. So yun yung kaibahan. So hindi sinasabi doon o hindi iyon ang example na gumawa ang mga tao ng monumento o imahe para sa isang taong banal at gagawing example at yun ang pinaka main text kanilang talata na yun ang example na yun daw ang isang example na ang tao ay gumawa ng monumento o alaala o graven image ng propetang yun. So hindi, napakalinaw kaya hindi yung ginalaw dahil hindi yun yung iniutos ng Diyos na gawin niya. Ang gagawin lang ni Josiah, ang ilalagay lang doon ay mga buto ng mga kagaya niyo. Yung mga buto ng mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Exempted yon. So, hindi siya kasali. So, hindi siya pwedeng gawing example. So, napakalinaw sa scriptures, si Kuya na nandun sa video natin tinatalakay, pinipilipit niya yung Word of God. Kita nyo, ating inanalyze, ating pinagbulay-bulayan, itong verses na ginagamit niya. So, out of context siya. So, pinipilit niya yung mga talata, para umayon sa kanyang relihiyon, para i-depend yung practice niya o practice nila ng idolatry. So, again, bagsak, mga kapatid, hindi siya pwedeng gamitin. Actually, na talata para i-depend yung practice ng pagkakaroon o paggawa ng mga rebulto. Kahit pa yan ay kawangis ng tao o santo o santa, bawal yan. Bawal yan gawin. Considered yan as Diyos-Diyosan na napag-aralan na natin, natalakay na natin sa part 1 and 2. So, basahin din nga natin yun. Isaiah chapter 44. Kahit pa yan ay mukhang tao. Kasi yung point niya kahit pa yan ay magandang tingnan, magandang lalaki. Magandang babae, considered pa rin yan as graven image. Sa Isaiah chapter 44, sa verse 13, sa ito sabi, yan, patungkol ito sa paggawa ng Diyos-Diyosan na. So, tingnan natin kung ano itsura. Isaiah 44 verse 13, the carpenter stretched out his rule, he marked it out with a line, he pitted it with planes, and he marked it out with the compass, and maketh it after the figure of a man, according to the beauty of a man, that it may remain in the house. So, yun, mga nasa bahay, So, mukhang tao. Ano daw ang ginawa ng karpintero? Sabi sa Tagalog, nag-uunat ang anwagi, o karpintero, ng isang pising panukat. Kanyang tinatandaan ng lapis, kanyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, so kinakatam. At kanyang tinatandaan ng mga kompas. At inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao. Yung Diyos-Diyosan. Ayon sa kagandahan ng tao, yung Diyos-Diyosan, upang tumahan sa bahay. So, mga revoltong mukhang tao ang tinutukoy dyan. So, yung kanyang argument na bakit daw, hindi daw masama na anyuan ng tao naman daw yun banal na tao. Classified pa rin siya as graven image base dito sa binasa natin. Diyos-Diyosan pa rin yan kahit yan ay may ayon, kahit yan ay ayon sa kagandahan ng tao. So, tanong tayo sa verse 15. Dito sa Isaiah 44, verse 15, basahin din natin. Then it shall be for a man to burn, for he will take thereof and warm himself, yea, he kindled it and baked bread. Yan, ipinagluluto, yung Diyos-Diyosan. He make yung mga shavings, kumbaga, ng wood. He make it a god and worship it. So napakalinaw, yung ginawa niya, he make a god and worship it. He make it in graven image.
and fall it down there too. So nagpapatira pa. Verse 17, tandayo, ito mas malinaw. And the residue thereof he maketh a god. Even his graven image he falleth down unto it, and worshipeth it, and prayeth unto it, and said, Deliver me, for thou art my God. Napakalinaw, ano? So, gumawa ng graven image. Ito talagang pagka ating obserban yung practice nila, talaga yung mga devoto, talagang kahit siksi ka na, makahipo lang, makasampa lang. So, alam niyo na, tinutukoy ko. Gagawin ng lahat. So, napakalinaw. Ito yung ginagawa nila. Worship na yung inanyo ang tao. So, paano mo yan? Bakit mo dinedepende? Yung napakalinaw sa Biblia. Sabi ng Diyos, mali yung ganung practice. Malinaw sa scripture, mali yung mga ganyang graven image o rebulto. At hindi sinasabi doon sa kino-quote na verses nung nagpaliwanag sa video, wala doon sa 2 Kings chapter 23 na sinasabing gumawa ng mga imahe o larawan doon sa mga banal. Ang nandoon, ang monumento po doon ay libingan. Same nung nasa verse sa taas na verse 16. Sa 17 ay libingan pa rin yun. So ngayon dito naman tayo sa sinasabi niyang patungkol kay Moses at Elijah. So hopefully naging malinaw mga kapatid. Ganon din sa mga tagapakinig yung patungkol dun sa 2 Kings So hindi siya tumutukoy sa paggawa ng graven image. So yun po. So ngayon dito naman tayo sa sinasabi niya patungkol kay Moses and Elijah. So mabilis lang po. Tayo mag-overtime. Bibilisan lang natin. So ito sabi niya, yung during sa transfiguration nga ng Panginoong Jesus, kaya daw nakilala kahit napakahabang panahon ng lumipas kasi nga yun nga dun sa point niya dun sa 2 Kings chapter 23 kasi nga kilala kasi alam yung itsura. Dahil daw common sense nga daw. So meron silang pagkakakinanlan, recognizable sila dahil sa kanilang mga monumento. So totoo ba 'yon yung turo niyang 'yon? So, tingnan natin. Bali mag-focus tayo dito sa isa kay Moses. Sige, sabihin natin, sige, gumagawa nga ng mga ganyan. Paano si Moses? Sabihin natin, sakyan natin. Sige, nagawa ng mga monumento para sa mga banal. So nakita si Moses, nakilala. Kasi nga, ganun daw. Nagawa ng mga monumento, mga images, nakamukha ni Moses. Sige, si Moses, tingnan natin. Tanong natin yan ang ating pagpukusan. So, nung namatay ba si Moses, ay may monumento din ba siya? Alam ba nung mga tao kung saan siya inilibing? So, may nakakita ba sa kanyang monumentong yon? Kung meron na, sabihin natin, ginawa. Sige, nakagawa ba sila ng imahe ni Moses? Kaya during transfiguration ng Panginoong Jesus, nakilala siya na siya yung katabi ng Panginoon. Sige, sakyan natin. Pero tingnan natin dito sa Biblia kung uubra yung ganyang argument, yung ganyang depensa, o ganyang paliwanag. O makikita natin na yung taong ito na nagpapaliwanag sa video ay talagang tahasang pinipilipit ng Word of God. So, tingnan natin. Sa Deuteronomy chapter 34. Tingnan natin si Moses. Siya ay namatay. Deuteronomy chapter 34. So dito na rin tayo magtatapos dito sa verse 5. Nasabi dito, So Moses, the servant of the Lord, so banal, died there in the land of Moab according to the word of the Lord. Namatay si Moses. Verse 6. And he buried him in a valley in the land of Moab, over against Beth-peor, but no man knoweth of his sepulchre unto this day. So, same Hebrew word yun Sabi dyan, no one knoweth of his
libingan hanggang sa panahong ito. So kung sasabihin natin ang basihan ay gumagawa ng mga, kaya nakilala si Moses dahil sa mga sepulcher o tomb o monumento, paano mo papaliwanag to? Eh wala kang nakakaalam kung nasaan yung kanyang libingan. Ano kaya yun? So, mayroon kang inconsistency. Ano yun? Ngunit sino mang tao ay hindi nakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. Kung daig mo pa yung mga tao, ng mga Israelita, alam mo yun, bakit nakita mo ba? Bakit gano'n yung konklusyon? Ano? So, meaning, si kuya na nasa video ay talagang merong maling pagkaunawa, maling turo regarding dyan. So, pag gina-justify talaga yung mali, pag inilapat mo sa Word of God, makikita mo na talagang hindi uubra. Sabi natin, sinakyan natin na yung kanyang iyon na gumagawa nga ng mga monumento. Eh, paano to si Moses? Sabi mo, nakita siya ng mga apostol during Transfiguration na recognize. Dahil nga dun sa logic mo, sa 2 Kings chapter 23, na pagbanal, ginagawa ng ganun, monumento. Eh, paano to si Moses? Yan. So, kasinungalingan, napakasinungaling na mga turo. Yan. Yan. So, kawawa yung mga maniniwala dyan. Yung nagawa siya ng sarili niyang interpretasyon, pinipilipit yung talata para ma-justify ang ganyang practice. So, kawawa talaga yung mga naturuan niya. At maging siya, kawawa din kung yun ang kanyang stand, yung kanyang paniniwala. Saan niya kaya yun nakuha? Yan. So, again, ginagawa natin ito, mga kapatid, hindi para magmagaling. Hindi tayo nagmamagaling. Hindi tayo nakikipag-away. Tulad nga ng sabi natin last time, tayo ay may concern. Kaya ito sinisiris natin, itong fidelity in worshiping God, avoiding pagan practices. Sinisiris natin ito dahil meron tayong concern sa mga ganyan ng relihiyon at paniniwala. Kasi nga, dyan, kabilang yung ilan sa ating mga kapamilya. And then, tayo bilang mananampalataya, tinatalakay natin ito para tayo equip. Yan. So, nag-aalala tayo sa ating mga kapamilya at dun sa mga taong, ganitong paniniwala. So, hindi tayo equip para mang-away. Equip tayo para ipahayag ang katotohanan. Yan. So, ating tinalakay ito para sa atin ding ikabubuti, para tayo lumago spiritually. Huwag tayong, kumbaga mailang pagka dumadating yung mga pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon na meron tayong mababahaginan, So, hindi ko naman sinasabi dito na di bagat ang utos ng Panginoon pagka, kunwari, na-convert na isang tao, ito gusto kong balikan kasi lilinawin ko. Di pag na-convert na yung isang tao na galing sa ganitong relihiyon, paano kung meron siyang mga rebulto? So, kailangan sundin niya. O sa akin, ating natalakay na. So, hindi ko po sinasabi na pag na-convert ka na, hindi ka na naniniwala dyan sa mga graven image, ay ang wawasakin mo ay yung mga graven image ng kapitbahay mo. Aba, hindi. Hindi po yun. Ito ay personal. Kung ikaw ay na-convert na, naliwanagan ka na sa awa ng Panginoon, yung iyo ang wasakin mo. At yung kapitbahay mo, bahaginan mo. Malay mo, mahabag din ang Panginoon sa kanya, matulad sa iyo, buksan din. So, hindi ko po ina-encourage kasi baka may makapanood nung part 1 at part 2. Sabi, ganun pala dapat ang ginagawa sa mga rebulto, mga graven image, wasakin. Ang gagawin, pupunta sa mga simbahan, pupunta sa bahay ng kapitbahay, tapos pagsisisirain yung mga, hindi po ganoon. Yung aking ibinahagi sa part 1 at part 2, personal. Kasi nga, nagbigay tayo ng example, paano mo i-dispose ng tama. So, ayon sa pattern ng Bible. So, nagbigay na tayo ng mga example. Kung gusto nyong mapakinggan, ay balikan po ninyo. Yan. So, ginagawa natin ito, hindi para tayo ay magmagaling again. Ito ay may concern tayo sa kanila. Kasi yung ganyan ay may danger, yung ganyang practice.
Napatunayan na natin yan sa part 1 and part 2. Yan. Yung pagan way of worshiping God. May danger yan. Kasi baka makatulad na rin kayo dyan sa inyong mga graven image na yan. Ano? Nandito yung Bible, may nagsasabi, may nagtuturo, meron kayong mata, pero hindi nyo nakikita. Ayan na, Word of God. Meron kayong tenga, pero hindi nyo na pag-unawa, hindi nyo naririnig yung tamang kapaliwanagan. So, natulad na kayo dyan sa inyong mga graven image. You know, may tenga, hindi nakakapakinig, may mata, hindi nakakakita. Tulad dito, sabi sa ating teksto, Psalm 115, sa verse 8, "They that make them are like unto them, so is everyone that trusted in them." So, yan yung danger. Napapatulad na dun sa mga gumagawa ng Diyos-Diyosan. O hindi lang yung gumagawa, sabi dyan sa verse 8 ng Psalm 115, "So is everyone that trusted in them." So, ganun din yung mga naglalagak ng trust, o mga sumasampalataya dun sa mga Diyos-Diyosan, mga rebulto. So, again, mga kapatid, nawa ay naging pagpapala po itong mensahe sa bawat isa. So, patuloy natin ipanalangin ang ating mga kapamilya na wala pa sa ating Panginoon na nandito sa ganitong kalalagayan. At nawa ay magamit tayo ng ating Panginoon sa pagbabahagi ng truth na ito, ng katotohanan na ito patungkol dito. Kasi itong topic na ito medyo sensitive yan. Sabi nga, madaming mag-aalsa pagka yan ang itinuro mo. So, kaya tayo, hindi yan sa ating sariling kakayahan. So, nalaman natin yung mga katotohanan ito, babahagi natin, sa Diyos pa rin, sa Panginoon pa rin tayo aasa kung ang isang tao ay makakaunawa at mabubuksan sa katotohanan, mga kapatid. So, dyan na po tayo nagtatapos, mga kapatid. May God bless the message in our hearts. Tayo po ay lumuhod, tayo ay manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, aming Ama na nasa langit, maraming salamat sa naging mensahe sa amin ngayong hapon. Maraming salamat sa katabangan na inyong binigay sa inyong lingkod upang ipahayag ang mga katotohanan ito sa ikabubuti, para sa ikabubuti ng mga taong wala pa sa Panginoong Hesus. Nawa po aming Diyos ay magamit ng mga kapatiran ang mga aral na ito upang may makapagbahagi din sa iba ang Diyos. May bahagi ang katotohanan, mabuksan ng mga tao. Kami po, aming Diyos ay naniniwala na kung ang taong aming mababahaginan ay isa sa inyong mga hinirang, isa po sa inyong mga tupa, kami naniniwala na sila yung mabubuksan. Tatanggapin nila ang katotohanan ito, sila ay magsisisi sa kanilang kasalanan ng idolatry ang Diyos. Nila itong tatalikuran, sila ay maglalagak na po ng buo na pananampalataya sa inyo. At hindi na sa mga bagay na ito nagawa ng kamay ng tao. Ano po aming Diyos, maraming salamat sa inyong mensahe sa amin. Aming pagdalangin ay patuloy mo po kaming gabayan sa aming buhay dito sa lupa. At sa darating po na isang linggo na aming haharapin, muli po kami ingatan, kami po inyong samahan. Kami po ay nagtitiwala na kami ay nasa inyong mga kamay. Patuloy nyo kami i-preserve sa purity of doctrines and morals. Aming Diyos, maraming salamat. At ano sa pansamantala po namin pag-ihiwa-hiwalay, mamaya, at sa pag-uwi namin sa kanya-kanyang mga tahanan, ay niyo pong ingatan, ang bawat isa, gabayan, at makarating po ng ligtas, may kayapa, at ilayo niyo po kami sa masasamang tao aming Diyos. Nawa po ang Diyos ay tanggapin niyo po ang aming ginagawang paglilingkod sa inyo, ang aming pagsamba, nawa po ay maging kalugod-lugod sa inyo. Nawa po kayo pong naitaas, nakapalihan at napasalamatan. Po ang aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. Awaitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow.
God bless po.